Ano daw yung sinasabi ni PBBM, no? Yung nasa Shangri-La. Ano daw yung sinasabi niya tungkol doon sa Treaty of Paris at saka sa Treaty of Washington. At saka, pangalawang topic, wala daw na itulong ang Amerika sa atin, sabi ng mga DD Sheets. At kasama na rin dito sa nagsasabi yung kanilang mga poon, katulad na lang ni Digong, di ba? Kung maalala niyo mga kaibigan, si Digong kapag nagsasalita yan, no? Tsaka si Roque, wala naman daw na itutulong ang Amerika sa atin, no? Yun ang kanilang mga sinasabi. Kasi alam naman natin naka-incline sila 'di ba sa China. So para sa kanila, China lang ang may naitutulong, ang Amerika wala daw na itutulong, no? Yun po ang kanilang narrative, mga kaibigan. So tingnan nga natin, no, papaliwanag po natin sa napakasimpleng paliwanag. Ano nga ba yung sinasabi ng ating Pangulo, no? Yung Treaty of Paris at saka itong Treaty of Washington. Okay, mga guys, itong sinasabi kasi ng Pangulo natin, yung Treaty of Paris at Treaty of Washington, may kinalaman kasi ito sa ating teritoryo, no? Diyan sa mga soberanya natin, diyan sa West Philippine Sea, no? So, alam naman natin mga guys na itong topic na to talagang hindi ito matapos-tapos dahil patuloy pa rin mga guys yung panghaharas ng China sa atin, no, na patuloy pa rin tayong hinaharas mismo sa ating tinatawag na exclusive economic zone, no. Hinaharas tayo sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin, hindi tayo pinapapunta, no? So, pag-uusapan natin ano nga ba itong sinasabi ni PBBM. So mga guys, alam naman natin na sinakop po tayo ng Spanish for 333 years, no? Ganyan po katagal ang pananakop ng mga Spaniards sa atin, 333 years. At alam niyo naman mga guys na sobrang yaman po ng ating bansa, ang Pilipinas, na ang Pilipinas po, bago dumating dito yung mga Spaniards, no, ay mayaman na po talaga tayo, no? Hindi lang po tayo mayaman sa kultura, kundi mayaman po talaga tayo sa mga natural resources at saka mga physical resources po natin, no? Legit po, katulad po ng mga gold, mga precious stones, basta mayaman po talaga ang Pilipinas, no? At ang mga unang Pilipino po ay talagang parang ang palamuti po sa kanilang katawan ay mga gold. Makikita na yung mga naunang Pilipino ay talagang mayayaman mga guys, no? Mayayaman at saka yung mga ginto mga guys na pinapalamuti sa ating mga katawan ay parang nagpapalamuti ka lang ng basta parang ginagawa lang na laruan, no? So, sabi ko nga mga kaibigan, isa sa aking katunayan dyan, yung aking lola, yung aking lolo, no? Nagtataka ako dati, bakit yung mga ngipin nila merong parang mga gold, no? So, sabi ko, ano ba yan? Sinanong ko yung lolo ko, no? Maliit pa ako noon, mga 1970s yon. So, tinanong ko yung lolo ko, sabi niya, gold daw yun. So, ganoon po mga kaibigan, yung lola ko naman noon, kapag siya po ay nag-story, sinasabi nga po niya na yung mga ginto doon, parang ginagawa lang nila na mga laruan, no? So, mga guys, marami pong maraming mga katibayan yan. In fact, di ba, may mga nadidig yung ating mga somewhere in Agusan, di ba? Somewhere in Surigao, meron pong mga nadidig na mga ginto talaga. Yung isa pa nga, di ba, nasa Ayala Museum na, yung parang belt siya na gold, pure gold po siya. Tapos yung iba naman parang yung mga kupitan, mga pure gold na talagang nahuhukay po sila, mga kaibigan, somewhere in Surigao, in Agusan, in Mindanao po, no, sa parte ng Mindanao. So, yan po, yung mga nahuhukay na yan po ay isa sa mga ebidensya ng pagkakakilanlan natin ng mga Pilipino na bago man dumating yung mga Spanish dito, ay na tayo kumbaga, meron na tayong sariling kultura at talagang meron na tayong mga sariling pamahalaan, mga kaibigan, meron na yan no? So, pinag-aralan
Pinag-aaralan po natin yan as early as elementary. Nag-aaral tayo niyan mga kaibigan. Yung mga mayroon pang mga balangay, no? Barangay yan mga kaibigan, no? So, at yun nga, yung may mga form of government, yan, may mga dato. Kasi nung unang panahon, di ba, hindi pa naman Christian. Ang Pilipinas po ay hindi pa po Christian country. Mga Muslim po talaga ang nandito sa Pilipinas, no? So, nung na-colonize tayo ng Spaniard, doon lamang po tayo marami sa mga Filipino ay naging Christian, no? So, yun nga mga kaibigan, pag-uusapan po natin, ano ba yung sinasabi daw ng ating Pangulo na Treaty of Paris, na banggit po niya doon sa Shangri-La. Mga kaibigan, titingnan natin ito pong Treaty of Paris ay isang katunayan na mali po yung sinasabi ng mga DD sheets na wala daw na itulong sa atin ang Amerika. So, tingnan po natin ano ba yung Treaty of Paris. Basahin natin Ang Treaty of Paris po ay opisyal na tinatapos ng Treaty of Paris. 1898 po ito ang panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas, no? So, 1898 po ito mga guys, no? Pinagkaloob ang pag-aari ng Cuba, Puerto Rico, Guam at Pilipinas sa Estados Unidos, no? So, ito po mga kaibigan, dahil dati po ay colonized po tayo ng Spain, no? Katulad po ng ibang mga lugar dito sa buong mundo, na-colonize po ng Spain at tayo po nga nasakop, pati kultura natin, pati yung ating mga apelyedo, no? Kahit apelyedo ko, ganun din no? Spanish din talaga. So, ito po, itong Treaty of Paris, ginawa po ito mga kaibigan para tuldukan yung pananakop sa atin ng mga Spanish, no? Ng mga Spaniards. At ito nga po mga kaibigan, ang Estados Unidos po ay nagbayad po, no? Parang ang nangyari po nito, parang pinalaya po tayo sa pamagitan ng pagbabayad po ng Estados Unidos ng 20 million USD, no? So, ang laki po mga kaibigan, no? 20 million USD, US dollar po. So, sabi nga po sa ibang pananalita, binili, no? Binili ang Pilipinas ng Amerika mula sa Spaniards. Ang kanilang reason bakit nila ginawa yon, bakit binili nila ang Pilipinas sa mga Spaniards, ang reason po ng Amerika ay hindi para sakupin tayo, kundi para bigyan tayo ng kalayaan. Yan po, bigyan po tayo ng kalayaan. Pero bago pa man po tayo nabigyan ng kalayaan, mga kaibigan, alam naman natin na may mga sandali din po na nakapagmalabis muna, no? Nagmalabis muna yung mga Amerikano bago talaga nila tuluyan na binigay yung ating kalayaan. Pero at least mga kaibigan, no? Andyan yung gesture nila na tinulungan po nila ang Pilipinas sa pamagitan po ng Treaty of Paris, no? Tayo ay pinalaya ng mga Amerikano sa pamagitan ng pagbibigay po, no, ng pera sa mga Spanish, 20 million USD. Malaki 'yon, no? So napakalaki po noon mga kaibigan, no? Para po tayo ay makalaya mula sa mga Spanish. So, kung titingnan natin dito, ano yung sinasabi ng mga DDS na hindi naman tayo tinutulungan ng mga Amerikano? Dito nga lang po sa ginawa nila dito sa Treaty of Paris, ito ay isang malaking katibayan na tinutulungan po tayo ng mga Amerikano. So, basahin po natin yung Treaty of Paris, Ito po, nakasalalay po dito yung ating yung ating mga isla, no, sa West Philippine Sea, no. Tingnan natin So, ito po 'yan. Treaty of Paris, 1898, officially ended the period of Spanish colonization in the Philippines and granted possession of Cuba, Puerto Rico, Guam, and the Philippines to the United States. So, kahit yung mga Puerto Rico, Guam, napalaya na rin sila, no? So, sila po mga kaibigan ay hindi na po na-colonize ng Spain. And then, United States paid $20 million, 20 million USD and recompense to the Spanish government. It signals the end of global Spanish colonization and the rise of American
Yan. Nakalagay dito, American imperialism in the Pacific theater as well as the role of the United States as world power, no? So mga kaibigan, itong sa Treaty of Paris na ito, nakalagay lang kasi dito na pagmamay-ari ng Pilipinas at yung mga isla, mga guys, na hindi dito sakop yung tinatawag natin na Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, no? Hindi pa doon sakop sa Treaty of Paris. Yung iba nating mga tinatawag na historian daw, na sinasabi nila na hindi naman talaga sa atin yung West Philippine Sea, hindi naman sa atin yung Baho de Masinloc, yung Ayungin Shoal, kasi hindi naman yan included doon sa Treaty of Paris. Pero nagkakamali po sila doon kasi kita nyo nga mga kaibigan, kinorek po ng ating Pangulo Bongbong Marcos itong ating mga teritoryo, no? Sinabi po niya doon sa Singapore, no, sa Shangri-La, no, mga kaibigan, nung siya po ang naging keynote speaker, sinabi po niya ang kahalagahan, mga kaibigan, ng Treaty of Paris at ng Treaty of Washington. Kasi yung Treaty of Paris, hindi lang po doon na nagkaroon ng tuldok. Nagkaroon po yun ng amendment sa pamagitan po ng Treaty of Washington, no? So ito pong Treaty of Washington, ginawa po ito 19,000, no? 1900. Ito ay nilagdaan noong November 7, 1900 at nagkaroon ng bisa noong March 23, 1901, no? Nang ang mga ratifikasyon, mga kaibigan, no, nagkaroon ng ratifikasyon doon sa Treaty of Paris. Ito na yon, na-ratified po yung Treaty of Paris sa pamagitan ng Treaty of Washington, no? So, ano-ano na dito, mga kaibigan, pagdating dito sa Treaty of Washington, no, the treaty sought to remove the ground of misunderstanding growing out of the interpretation of the Articles 3 of the 1898 Treaty of Paris by clarifying specifics of territories relinquished to United States by Spain. It explicitly provided. Kasi mga kaibigan, nagkaroon nga ng agam-agam, no, na sa Treaty of Paris kasi hindi kasi siya kumpleto, no? Wala doon, hindi doon binabanggit yung ating mga isla, no, outside doon sa ating tinatawag na parang wala pa yung mga nasa 200 nautical miles, no. Ang pasok lang doon sa Treaty of Paris, mga kaibigan, ay yung mga malalapit lang na mga isla natin. So, kung pagbabasihan lang natin yung Treaty of Paris, hindi po pasok yung tinatawag natin na West Philippine Sea or yung tinatawag natin na pinag-aagawan ng China, no, at ng Pilipinas na yung Baho de Masinloc, yung Ayungin Shoal, hindi po yan pasok doon. Pero dahil nga po nagkaroon ng ratification, no, sa pamagitan po ng Treaty of Washington, doon po nagkaroon ng linaw yung misunderstanding, yung pag-agam-agam, no, nagkaroon po ng linaw sa pamagitan po ng Treaty of Washington, no. So tingnan natin, no, yung Treaty of Washington, mga kaibigan, no. So nagkabisa nga ito noong March 23, 1901, mga kaibigan. At dito nilinaw nga yung nasa Artikulo 3 ng 1898 Treaty of Paris, no. So sa pamagitan ng paglilinaw ng mga detalye ng mga teritoryong binitiwan ng Espanya, no, at ibinigay or pinagkaloob sa Estados Unidos. Ito ay, yung mga kaibigan, ibinigay ng Espanya sa Estados Unidos ang lahat ng titulo at pag-aangkin ng titulo na maaring mayroon siya sa panahon ng pagtatapos ng Treaty of Peace of Paris, no. So sa alinman at lahat ng mga isla, no, mga kaibigan, sa alinman at sa lahat ng mga isla na kabilang sa Philippine Archipelago na nasa labas ng mga linyang inilarawan sa Artikulo 3 ng treaty na iyon at particular na sa mga isla ng Cagayan, Mapun, Sulu at Sibutu. Kasi mga kaibigan, doon sa Article 3 na tinatawag doon sa Treaty of Paris, nandun nakasulat doon, mga kaibigan, kung ano lang yung mga teritoryo natin. So, kung pagbabasihan natin yung Treaty of Paris, hindi kasama doon yung inaangkin natin ngayon, yung na-award sa atin. Pero
Pero dito sa Treaty of Washington, nilinaw nito mga kaibigan na maging yung mga isla, maging yung karagatan doon outside mga kaibigan, doon sa Article 3 no, ng Treaty of Paris mga kaibigan, outside noon, yung sa linya, yun ay atin din. So, lumalabas na nasasakop na natin mga kaibigan yung mga karagatan at isla na kasakop ng ating 200 nautical miles. Kasama na dyan yung Bajo de Masinloc ay yung Inshol, no? So, dahil dito sa Treaty of Washington, nagkaroon mga kaibigan ng mas matibay ang paninindigan, mas matibay ang ating pinanghahawakan. Nasa atin na yan, yung West Philippine Sea na yan, atin yan. Dahil nakasaad yan dito sa 19,000 or 1900 Treaty of Washington na siya ay pinagtibay at na-ratify noong 19,000 at nagkabisa noong 1901, no? So, yan mga kaibigan, no? So, sa madaling salita po, mga kaibigan, dahil ang binigay lang po ng United States ay 20 million, no? 20 million lang po ang binigay ng United States. So, sabi ng Spain, ay hindi sasapat kasi maliit lang eh. Maliit lang yung 20 million. Kulang pa yan, no? Humirit po yung Spain. Kulang daw ang 20 million USD. So humirit ang Spain, ano po ang ginawa ng US, no? So bilang pagsaalang-alang sa tahasang pahayag na iyon, no? Sumang-ayon ng Estados Unidos na bayaran sa Espanya ang halagang $100,000, no? So mga kaibigan, nagbayad na naman ng Amerika $100,000 sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng pagpapalitan ng pagtitibay. Ang Treaty of Washington ay kilala rin bilang Cession Treaty. No? So, mga kaibigan, so nakita nyo, sa pangalawang pagkakataon, nagbigay po ang Amerika ng $100,000 para lang pumayag ang Spain na magkaroon ng amendment, no, na ay hindi pwedeng ganito lang, no? Kasi ito teritoryo pa to ng Pilipinas, di ba? So, ang ginawa ng Amerika dahil ayaw pumayag ng Spain kasi gusto nila pera, no? So, nagbigay pa ang Amerika, nagbayad pa ang Amerika ng $100,000 para lang ma-ratify itong sa pamagitan itong Treaty of Washington. At dahil dyan sa Treaty of Washington, mga kaibigan, ayan na. Ito ang katibayan na talagang atin yan. No, atin talaga yan. Yung Bajo de Masinloc, yung Ayungin Shoal, yung 200 nautical miles na yan ay sakop po ng ating soberenya. No? Yan po mga kaibigan ang katotohanan. Kaya anong sinasabi ng mga DD sheets na walang tulong ang Amerika sa atin? Dahil kung titingnan natin mga kaibigan, kung hindi po binili ng Amerika ang Pilipinas mula sa Spaniards, kung hindi po nila tayo sinalo mula po sa Spaniards, sa tingin nyo ba malayang bansa tayo ngayon? Hindi tayo magiging malayang bansa. Hindi tayo mabibigyan ng kalayaan dahil habang buhay lang tayong sinasakop ng Spain. So, ang ginawa po ng Amerika, dahil ang Amerika po ay beacon of democracy at sila po talaga ay naniniwala sa demokrasya, hindi nila hinahayaan na pag may mga maliliit na bansa na walang kakayanan, hindi nila hinahayaan na habang buhay ito na maging colonized at habang buhay na maging alipin. Katulad ng ginawa nila, di ba? Pinalaya din yung Cuba, yung Mexico at yung iba pang mga bansa. Pinalaya mula sa pagko-colonize ng Spanish or ng Spaniards. So, kita nyo mga kaibigan, maganda po ang ginawa ng Amerika sa Pilipinas, no? So, yan po ang nangyari, ano? And then, mga kaibigan, so, ayan po ang napaka-importante po ng mapa na yan, yung Velarde map na yan. Kasi, nandyan po, mga kaibigan, nakalagay, no? Nandyan po, mga kaibigan, iba nga lang, no? Iba nga lang, mga kaibigan, ang mga pangalan, no? So,
Nandyan po mga kaibigan ang ating mga inaangkin, no, na mga soberanya sa West Philippine Sea. Yan po yung oldest map, no, the Velarde map. Kaya mga kaibigan, kung yung sinasabi ng mga DD sheets na wala daw nagawang tulong sa atin ang Amerika, yun ay napaka fake news. Fake news yun, mga kaibigan, no? At isa pa, alam nyo ba, mga kaibigan, tayo po ang palaging advance. Kung titignan po ninyo yung mga picture natin, yung mga lumang picture po natin, mga kaibigan, ikumpara po ninyo sa mga lumang picture ng Singapore, ng China, ng Korea, ng Vietnam, at ng iba-iba pa. Tayo may mga malalaki ng building, tayo meron ng mga facilities na magaganda, pero sila mga kubo-kubo pa. Bakit advance tayo? Kasi nga dahil sa Amerika. Dahil po sa Amerika, kaya advance tayo. I-ano nyo po, i-recall po ninyo ang inyong history. I-recall po ninyo at balikan po ninyo yung kasaysayan natin. Tignan ninyo yung mga pictures ng mga iba-ibang bansa, ano, mga Southeast Asian country, yung mga kapitbahay natin. Tignan nyo, i-compare nyo anong itsura ng Korea, ng China, Vietnam, anong itsura ng mga yan? Anong itsura ng Pilipinas? Makikita nyo, ibang-iba. Ang Pilipinas po ay ang ganda-ganda na. Dahil po yan sa mga Amerikano. Diba? So, ang mga Amerikano din po, mga kaibigan, ay malaki din po ang naitutulong sa atin. No? Kapag may mga krisis, alam naman natin yan, mga kaibigan, ang mga Amerikano ay nagpapadala ng mga aid. Kapag may mga, napansin nyo mga guys, kapag merong mga disaster, yung Marawi Siege nga lang, mga kaibigan, sino ba yung tumulong doon? Diba, mga sundalong Amerikano? Wala namang nagpadalang inchik doon Wala namang mga inchik na sundalo na nagpadala doon. O, diba? Palagi po mga kaibigan, ang tumutulong po sa Pilipinas ay Americans, hindi po mga inchik. Sa totoo lang ang mga inchik mga kaibigan, sa totoo lang, sila pa nga yung nagdadala ng mga hindi magaganda dito sa Pilipinas. Sila po ang nagdadala ng bisyo. Even in the time of Jose Rizal, di ba? Sa panahon ni Jose Rizal, kitang-kita mo doon sa No Limit Tangere na kapag sinabing inchik, hindi tayo hindi tayo kumbaga racist, no? Pero yung history lang po, anuhin lang natin yung history sa katotohanan, no? Sa panahon po ni Rizal, pag sinabing inchik, parang parang diring-diri sila, mga kaibigan. Kasi nga, sa panahon ni Rizal, yung mga inchik, mga kaibigan, yung mga pumupunta dito, nagdadala lang sila ng opium. Yun po, doon po kilala yung mga inchik. Nagdadala sila ng mga illegal na mga kontrabando. Sila po ang nag-iimpluwensya sa ating mga kababayan para gumamit ng mga pinagbabawal na mga ganon, di ba?